Hello guys. Sa video naman na ito, ang pag-uusapan natin ay paano natin madedetermine yung determinant ng mga 4x4 matrix or mas matataas pa, no? So, ang gagamitin natin dito is what we call an expansion of minor, no? So, find the value of the following. So, ito siya class. So, kung papansinin nyo, yung bracket natin, napalitan na lang siya ng dalawang vertical line, no? So, ibig sabihin nito sa mathematics is pinapahanap na sa inyo yung determinant ng 4x4 matrix na to, no? So, sige, no? We will now proceed to the computation proper, no? So, here, ang method nga na gagamitin natin dito is the expansion of minor. So, now, before natin to i-solve class, i-recall lang natin yung sign convention of the elements of the matrix, no? So, ano ba yung gusto ko ditong sabihin, no? So, halimbawa, meron kang M by N matrix. So, ang sign convention natin dyan is plus minus, so on so forth. Tapos yung sumunod, minus plus, so on so forth. Then dito ulit, plus minus, so on so forth. And ah, minus plus, so on so forth. And yun na nga, kung mag-extend man yung matrix natin, so ayun siya, no, may alternating lang tayong sign convention, no, na kino-consider dito, no. So sa first row, plus minus, so on so forth. Second row, minus plus minus plus. Then third row, balik tayo sa plus minus, so on so forth. Then minus plus, so on so forth, no. And the cycle continues, no. So here, isosolve na natin ito by expansion of minor nga. So ano naman yung solution natin dito? So una, isulat ko muna class yung matrix natin, no? So here, this is 8, 9, 0, -2, 4, 1, -2, 3, 0, 3, 2, -4, and 1, -9, 5, and 3. So, ayun siya, no? So, now, yung next na i-consider natin is pipili ka ng row dito, no? So, ayun siya, no? Pipili ka lang ng row. And ang suggestion ko dito, class, kapag pipili ka ng row, piliin mo yung may zero or kung sino yung mas maraming zero, no? Para at least mas madali ma-compute yung determinant niya. Again, no? Kung pipili ka ng row, mas ideal na yung pipiliin mo may zero or mas maraming zero, no? O, okay, no? So, for example, pero kung walang zero yung element natin o yung matrix natin, no? It's okay, wala namang problema dun, no? It's just a recommended na may zero kang mahanap, no? Pero kung wala naman, okay lang yun, class, no? Wala naman dun problema. So, halimbawa, dito, ang i-consider ko is the first row, no? Again, no, pumili ka ng any row you want, no? But usually, ang pipiliin natin dito, no, is the first row. Okay, no? So now, paano nagro-rule out itong ating expansion of minor? So take note, may sign convention tayo and kapag first row nga, plus minus yung sign convention natin, no? So ilagay ko siya dito, plus minus, no? So here, ang next na gagawin ko dito, i-expand ko na class yung minors ng kada element ng napili mong row, no? So, what does that mean? So, unahin ko yung 8. Ayan siya, no? Again na, pumili ka muna ng row. So, piliin mo yung first row. Then, ilagay mo yung sign convention dito para hindi ka na malito. Then, after nun, kukumputin natin yung minor ng kada element sa first row, no? So, paano yun mangyayari, no? So, for example, dito tayo sa 8, here. So now, ang una mong gagawin is tatanggalin mo to together with the row that you select and ang matitira na lang is itong 3 by 3 matrix, no?
Again, no, tanggalin mo yung na-select mong row, tapos yung ka-column nung 8, then itong 3 by 3 matrix ang natitira. So, ang gagawin mo lang, isusulat mo lang yon 1, negative 2, 3, 3, 2, negative 4, negative 9, 5, and 3. So, ayun siya, no? So, again, no, para hindi kayo malito, tinanggal ko to, tinanggal ko to, so ito lang naman yung sinulat ko. So, that's how expansion of minor, no? Then, sunod, dahil yung second part natin, negative siya, kaya dapat ang ilagay mo, minus 9. And in this case, gagayahin mo lang yung ginawa ko kanina. So, here, tanggalin mo to, then isulat mo na lang ito, no? So, ito, 401, then tapos ito, no? So, gawin ko siya, no? 401, negative 2, 2, 5, and 3, negative 4, 3. So, ayan siya, no? So, ulitin ko, no? Para hindi kayo malito. Tinanggal ko yung row and ito. So, therefore, sinulat ko na lang ito, no? So, ayun, no? Sorry, ito. So, that's how you do it, no? Then, sumunod, yung pangatlo, so plus minus, so plus ulit. So, in this case, plus 0. Then, hahanapin mo ulit yung determinant, sorry, no? Yung dito sa part na to, tanggalin mo, tapos isulat mo to and ito para maka-form ka ng 3 by 3 matrix, no? So, in that case, that is 4, 0, 1, 1, 3, negative 9, and 3, negative 4, 3. Again, no? So, ayan siya. Again, no? Dito, tapos ito, sinulat ko to, tapos ayun na siya, no? And finally, minus ulit, kaya ang ilalagay mo dyan, minus negative 2. Ayan, no? So, minus negative 2 na siya. And here, tatanggalin mo itong portion na to, tapos ito, then isusulat mo itong matrix na to, no? Kaya, isulat lang natin yan, 4, 0, 1, 1, 3, negative 9, and 2 or negative 2, 2, 5. So, ayun po, no? Okay. So, i-zoom out ko siya para nakikita nyo, no? So, tinanggal natin to, tapos ito naman, sinulat natin. So, ang ginawa ko, yung isang 4 by 4 matrix class, rineduce ko siya sa apat na 3 by 3 matrix. Ayun po, no, yung mangyayari, no? And again, for that case, ang magiging next step mo is hahanapin mo yung determinant nung kada matrix natin o nung kada 3 by 3 natin. And kung maalala nyo, last time na ituro na ko na rin naman yung technique sa paghanap ng determinant ng 3 by 3. So, ia-adapt mo lang yun, no? Pero para hindi na tayo dito, class, magsayang ng maraming energy, dito sa part na to, hindi ko na 'to iso-solve kasi nga again, multiplier niya is 0. So kumbaga, hindi na 'to worth it computein kasi kung ano pa man ang value nito multiplied by 0 is still 0. Again 'no, kung gusto mo wala namang problema, wala namang pumipigil sa'yo, pero again, magsasayang ka lang ng oras kasi imomultiply mo siya ng 0 'no. Yun nga yung reason kung bakit, if possible, ang pipiliin mong row is yung may maraming zero. Kasi kapag maraming zero, mas marami kang makakancel. So katulad nito, imbis na apat na 3 by 3, yung hahanapan mo pa ng determinant, tatlo na lang kasi ito magiging nonsense na. So kung meron pa yan another zero, edi dalawang 3 by 3 na siya. So mababawasan na yung trabaho mo sa paghahanap ng determinant nitong 4 by 4 matrix na to, no? So, yun yung point ko, no? So, now, going back here, hahanapin ko na yung determinant ng kada 3 by 3 na na-form natin kasi ang tawag natin dyan ay minor, no? So, halimbawa, dito sa una, no, kinapi ko lang for your reference, no? Ito siya, the first one. Isulat ko lang, kung maalala nyo nga, yung technique natin kapag 3 by 3, isulat mo lang yung dalawang columns. So, here, 1, 3, negative 9, negative 2, 2, and 5, no? Now, imumultiply na natin, class, yung mga downwards and upward diagonal. So, starting with this downward,
diagonal, no? So, that is equal to, yung una, 1, 2, 3, plus -2, -4, -9, and plus 3, 3, and 5, no? So, ayan siya. Then, minus naman tayo doon naman sa mga upward diagonal. So, ito naman, here, yung una, -9, 2, and 3, plus 5, -4, 1, plus 3, 3, -2. So, ayan siya, no? So, that is equal to, pag kinompute natin, yung una, sige, no, computein natin siya. So, 1, 2, 3, plus -2, -4, -9, plus 3, 3, 5. So, ang sagot dito, -21, no? Yung pangalawa naman, that's -9, 2, 3, plus 5, -4, 1, plus 3, 3, -2. So, here, wait lang ah. So, ang sagot naman dito sa pangalawa class is -92. Kaya pag kinompute natin yan, ang magiging determinant nun ay -21 minus -92 or 71. 5, no? So, ayun siya, no? So, yung next na gagawin natin is ipagpapatuloy mo lang yung process na to for the remaining matrices. So, halimbawa, dito sa second matrix, no? I-copy ko na rin to. Then, yun na nga, kailangan i-rewrite mo yung unang dalawang row ay column. So, 4, 0, 1, -2, 2, and 5, no? So, unahin natin lahat ng pababa. So, halimbawa, ito, that is 4, 4, 2, 3, plus another, ito naman, -2, -4, 1, plus another downward, here, sulat natin siya, 3, 0, 5. Ayan siya, no? 5. Then, minus, yung lahat naman na pataas. So, halimbawa, ito, 1, 2, 3, plus another, so here, 5, -4, 4, plus finally, ito din naman, that is 3, 0, -2. So, ayun siya, no? So, computein natin to. Yung una, so dito, ang una, that is 32, minus, ito naman, yung pangalawa, so ang sagot naman dito, -74, no? So, 32 minus -74, ang sagot natin dito ay 106, no? So, that is now the determinant of that matrix, no? So, ito sana, kung hindi siya 0, kukumputin pa natin yan, no? But yun na nga, fortunately class, naging 0 ito. So, therefore, kahit ano pa man yung value niyan, still, magzi-0 na rin yan, no? So, finally, dito na lang tayo mag-exert sa last, no? For this matrix. So, praktisan lang to, no, sa 3 by 3. So, isulat din natin ito, magiging 4, 0, 1, 1, 3, -9. So, always write the first two columns. So, here, unahin muna natin
yung mga pababang diagonal. So, this is 4, 3, 5, plus, is drawing ko na nga, no? Para isahan lang. 1, 2, 1, plus negative 2, 0, negative 9, no? Then, minus lahat naman ng pataas. So, yun naman yung i-consider natin. So, una, 1, 3, negative 2, plus negative 9, 2, 4, plus 5, 0, 1. So, ayan naman yung kukomputin natin, no? So, sige, paki-compute siya. 4, 3, 5, plus 1, 2, 1, plus negative 2, 0, negative 9. So, yung una, ang sagot natin ay 62 minus, ito namang pangalawa, 1, 3, negative 2, plus negative 9, 2, 4, plus 5, 0, 1. So, ang sagot dito, negative 78, no? So, ayun siya, no? Negative 62, ayusin ko lang yung sulat ko. Negative 62 minus negative, ay sorry, 62 minus negative 78. So, ang sagot dito, 140, no? So, ayan, nahanap na natin, class, yung determinants nung tatlong 3 by 3 matrix nung nag-expand tayo ng minor natin, no? So, ganun naman talaga siya, no? So now, para mahanap na natin yung determinant, isa-substitute na natin yung determinant ng mga minor dito sa portion na to, no? So for example, yung 8, imumultiply natin siya ng 71, then minus 9, imumultiply natin siya ng 106, plus 0 kasi syempre yun na nga yung pangatlo ito. Then finally, minus negative 2, mumultiply natin siya ng 140, no? So sige, gawin natin siya 8 times 71 minus 9 times 106 plus 0 minus negative 2 times 140. So ang sagot natin dito, class, ay negative 106, no? So now, that is the determinant of our matrix na 4 by 4, no? So, ito yung process ng pag-expand, no, ng minor, no? So, dito na natatapos yung ating discussion for the second part of the determinant of the matrix, no? So, thank you so much and ingat po kayong lahat.